Isang magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapayapaan po ang sumainyo. Ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay tungkol sa Quran at Biblia na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Kung tayo po yung mga workers, pastors, makatutulong po ito sa atin para patuloy nating maibahagi na epektibo yung salita ng Diyos. At kung tayo naman po yung mga Muslim, ay mga kapatid, ito po hindi pag-aaway ng reliyon, kundi isa pong pag-ibig na ipangaral sa inyo yung mga dakilang salita ng Diyos. Pwede niyo pong tingnan at pag-aralan kung ito po ay totoo. Kaya din po sa Iglesia ni Cristo, ay hiniling po natin na siya sa atin niyo po ang Biblia. Sapagkat nakasulat po sa Biblia na mapalad po ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. So ang pag-aaralan po natin, Quran at Biblia, nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Sisimulan po natin. Una po, nakita po natin ang isang magaling na mangangaral. Ito po yung mangangaral na Muslim. At matagal ko na po itong pinapakinggan. Napakahusay po sa debate, pangangaral, si Dr. Zakir Naik. At kalimitan pong tanong niya, binibigay niyang tanong, where did Jesus say, I am God, worship me? At itong pong tanong na ito ay pinapasa sa lahat ng mga Muslim para itanong saan? Sa mga Kristiyano na gusto nilang itanong, saan mo mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na ako'y Diyos, sambahin mo ako. At kung hindi mo makikita ang eksaktong katagang ito raw ang magpapatunay na mali yung iyong pananampalataya. Makikita po natin at sasagutin po ang tanong na yan. Una, babasa po muna tayo. Ito po, nakasulat po sa Quran 5:47, no? Surah 5:47. Oh. And let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the defiantly disobedient. So makikita natin, hayaan daw yung people of the gospel ay husgahan ni Allah doon sa kung ano ang naisulat doon, no? Sa gospel o sa Biblia, doon sa New Testament. Muhammad Sarwar, the followers of the gospel, the New Testament, must judge according to what God has revealed in it. Those who do not judge by the law of God are evildoers. So sa transliteration po sa Tagalog, hayaan ng mga taong tagasunod ng Injil. Ang Injil po yung New Testament, yung gospel, na kung saan sa kanila ipinadala si Isa. Si Isa po si Jesus, no? Na ipinatupad ang batas ng Allah na kanya ipinahayag sa aklat na yon. At sino man ang hindi makapagpatupad ng batas na ipinahayag ni Allah, sila sa katotohanan ang lumalabag sa kanyang kautusan at naging magsik. So malinaw po, pinapakita dito na mismong sa Quran ay may tinatawag na people of the gospel o tinatawag na followers of the gospel na New Testament, mga taong tagasunod ng Injil. So nakasulat dito na tinatanggap pala nila yung Injil, yung New Testament, tinatanggap ng Quran na ito po ay salita ni Yahweh o salita ni Allah sa kanila. No, ibig sabihin, kung sino man sumusunod dito ay uhusgahan na nakasulat doon sa Injil. Sumunod po sa Quran 2:62. Those who believe in the Quran and those who follow the Jewish scripture and the Christian and the Sabians, any who believe in Allah and the last day and work righteousness shall have their rewards with their Lord, and them shall be no fear, nor shall they grieve. Sa Tagalog, katotohanan ng mga sumasampalataya sa Quran at ang mga sumusunod sa kasulatan sa Torah, mga batas, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, at mga Sabyano, at sino mang nananampalataya sa Allah sa walang araw ay magtagsisigawa ng kabutihan ay tatanggap ng kanilang biyaya mula sa kanilang Panginoon. At sa kanila ay walang pangamba, hindi naman sila ay walang kalumbayan. So makikita ang sumusunod daw sa kasulatan. So tinatanggap ng Quran ang kasulatan, yung Torah. Ibig sabihin yan yung Old Testament, yung mga batas. Sabi dyan, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, nakasulat po dyan, no? Sino man nananampalataya sa Allah, kasi yung Allah ay God po yan sa kanila, at sa huling araw ay nagsisigawa ng kabutihan. Kung sino sumasampalataya, gumagawa ng kabutihan, no? At sumusunod doon sa kasulatan, sa Torah, ay sabi dyan, ay tatanggapin, no? Ay tatanggap ng kanilang biyaya mula sa kanilang Panginoon. So maliligtas po yan.
So makikita po natin na sa Quran ay tinatanggap itong New and Old Testament. Yung Biblia po tinatanggap ng Quran. Maliwanag po ito sa Quran. So makikita natin na pwede natin gamitin ang Quran, at itong Quran na ito ay nagpapatunay sa Biblia na ang Biblia daw po ay salita ng Diyos. At ang mga Kristiyano ay sumusunod dito ay maliligtas. So mula doon sa sinabi nila na pagpapatunay kanina, sabi niya, where did Jesus say, I'm only a prophet? No, don't worship me in those exact words. Ibig sabihin, mula sa kanila, tinatanong nila kanina na saan mo mababasa na ako si Jesus, sambahin niyo ako, ako'y Diyos. Madali po sana natin sagutin yan kung sasagutin din nila ang tanong natin, where did Jesus say, I'm only a prophet? Don't worship me in those exact words. No? Ibig sabihin, saan ba naman sinabi ni Jesus na ako'y propeta lamang, huwag mo akong sambahin? Matatagpuan niyo po ba ang salitang ganong eksakto? Hindi niyo po matatagpuan sapagkat ang Biblia, una po, ay sinulat. Pinasulat sa mga tao ng Diyos, no? At sa pamamaraang gusto ng Diyos. At sa mga salitang pili na pinili ng Diyos. Hindi po sa mga salitang gusto natin. So may mga salita doon. Sa halip, no? Ay dapat ang tanong po ay ganito. Saan at paano inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos? Meron pang katibayan kung saan at paano inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Dapat pong pag-aralan natin. Una, sa Quran, sino ang magpagpapatawad ng kasalanan? Sabi dito sa 3:135, and those who, when they commit a foul deed or wrong themselves, remember Allah and implore forgiveness for their sins. And who can forgive sins except Allah? No, sabi diyan, sino makapagpapatawad ng kasalanan maliban kay Allah? No? Ibig sabihin, si Allah lang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Sa kanila, sa Quran, ang Diyos lang ang magpapatawad ng kasalanan. So, babasahin natin dito sa Marcos 2:5-12. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi sa lumpo, Anak, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit mayroon doon nakaupong ilan sa mga eskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Bakit daw nagsasalita si Jesus ng ganito? Namumusong daw si Jesus. Sabi nila, sino magpapatawad ng mga kasalanan? Kundi isa lang daw magpapatawad ng kasalanan, ang Diyos lamang. So, noong pa man, alam na ng mga tao na ang Diyos lamang ang magpapatawad ng kasalanan. No? Pero sinabi ni Jesus na pinatatawad ang iyong mga kasalanan. Verse 8, at pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na siya nangagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo? Pinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihin magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Alin ba mas madaling sabihin? Pinatatawad ang iyong kasalanan, o gumawa siya ng himala sa harapan niyo na patindigin yung lumpo at palakain? Kasi hindi nga sila naniniwala na pwedeng magpatawad si Jesus ng kasalanan sapagkat iisa lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Ang sabi, Diyos lamang. Verse 10, datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya, pagdaki binuhat ang higaan at yumaon sa harap niya. Lahat, ano pat nagtaka silang lahat. Nagtindig, gumawa ng himala ang Diyos para mapakita ni Jesus na siya'y pwedeng magpatawad ng kasalanan. At nilalwalhati nila ang Diyos na nagsabi kailanman hindi tayo nakakita ng ganito. Walang taong pwedeng magsabing magpapatawad siya ng kasalanan. At binakapan niya ito ng isang himala para siya paniwalaan. So ang sabi niya sa Marcos 2:5, ang sabi niya, pagkakita niya Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Si Jesus po'y nagpapatawad ng kasalanan. Kung isa lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan ayon yan sa Quran, walang iba kundi ang Diyos, si Allah, at sa lumang tipan ay si Yahweh. Si Jesus ay nagsabing nagpapatawad siya ng kasalanan. So ito po isang katangian ng Diyos, sapagkat hindi po pwedeng magpatawad ng hindi Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Sino ang katotohanan? Pangalawa, sa chapter 22, verse 6, sa Quran po, this is because Allah is the truth, and because He gives life to the dead, and because He has power over all things. Si Allah daw ang katotohanan.
Ang Diyos lang na si Allah ang katotohanan ayon sa Quran. Dahil naniniwala naman ang Quran sa luma at bagong tipan, according sa binasa natin kanina sa Quran, babasahin po natin ito sa mga awit 31:5. Sa iyong kamay inihahabilin ko ang aking diwa, itinubos ako o Panginoon. Ikaw na Diyos ng katotohanan. Sa lumang tipan, si Yahweh po ang Diyos ng katotohanan. Sa Ephesians 4:21, the truth is in Jesus, ang katotohanan ay na kay Kristo. Pero sa John 14:6, and Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So kiniklaim ni Jesus Christ na siya ang katotohanan. Hindi ito pwede basta i-claim ng isang tao o isang propeta man lang. Siya ba ang katotohanan? No? Hindi pwede i-claim na kahit sino ito, sapagkat ang nagkiklaim lang nito ay Diyos according sa Quran at according sa Biblia. No? Ang Diyos po nagsabi siya ang katotohanan, pero sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ba'y nakiklaim na siya ang Diyos? Sinasabi niya pong siya ang katotohanan. Pangatlo, sino ang una at huli? Sa Quran po, no? Surah 57:3. He is the first and last and ascendant over all, and the knower of hidden things, and he cognizant of all things. Si Allah lang ang first and last. Ang una at huli si Allah. No? Si Allah lang. Ang Diyos lang ng Quran, ang una at huli. So sabi sa Biblia naman, sa Isaiah 44:6, ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng Hubo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Sa lumang tipan po, si Yahweh po ang una at huli. Sabi niya sa Pahayag 1:17, ang sabi dito, o Revelation 1:17, at nang siya'y aking makita ay nasubasub ako, waring patay sa kanyang paanan, at pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una, ang huli. Si Jesus po nagkiklaim na siyang una at huli. Diyos lang po ang pwede mag-claim niyan. Diyos lang ang pwede magsabi niyan. Kaya nga tinatanong ko, si Muhammad ba na inyong propeta ay nag-aking siya ang una at huli? Dahil sinasabi ng ibang Muslim na itong si Muhammad ang the greatest prophet. Siya ba'y nag-claim na siya ay una at huli? Makikita po natin itong si Jesus nag-claim na siya ang una at huli. Kung si Muhammad ang greatest prophet, bakit hindi niya maklaim yun? Si Jesus po ay nasa langit according sa Quran. At si Muhammad ay nasa libingan pa rin. Eh kung siya talaga ang napaka-greatest prophet, bakit siya nasa libingan pa rin? At according sa Quran, si Jesus ay propeta na. Nung pagkasilang pa lang, siya nagsalita na bilang propeta. Samantalang, it took 40 years, around 40 years, bago maging propeta si Muhammad. Ikaapat, sino ang bubuhay sa mga patay? Surah 22:7, and because the hour is coming, there is no doubt about it, and because Allah shall raise up those who are in the graves. Si Allah ang bubuhay, ang Diyos ng Quran, si Allah ang bubuhay sa mga patay. Tingnan natin po sa Biblia. 1 Samuel 2:6, ang Panginoong pumapatay, bumubuhay siya, ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Ang Diyos Ama ang bumubuhay at pumapatay. So Diyos lang talaga ang bumubuhay at pumapatay. Tama ang Quran. Sa John 5:25-29, sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lang sa katotohanan. No? Totoo ito. Dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ano pong tinig ang maririnig nila? Yung sa anak ng Diyos. At ang makakarinig ay mga bubuhay sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, kaya hindi naman pinagkalooban niya anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili at binigyan niya siya ng kapamahalang makahatol sapagkat siya anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilala ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas at ang mga nagsisigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsisigawa ng masama sa pagkabuhay na muli sa paghatol. Sino po ang sabi dyan? Maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Si Jesus Christ po maririnig nila. Sino po bubuhay? Si Jesus Christ. Panglima, sino ang hahatol sa atin sa huling araw?
So sa Surah 22:56, the kingdom on that day shall Allah. He will judge between them. So those who believe and do good will be in garden of bliss. Ang sabi diyan, si Allah daw. No? He will judge between them. Sinuhusga si Allah ang hahatol. Ang nakasulat sa Quran. Sapagkat ang Diyos lang ang humahatol. Mga awit 978, ngunit ang Panginoon na uupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan at hahatulan niya sa katwiran ang sanlibutan. Siya'y mga ngasiwa ng karampatang katulang sa mga tao. Si Yahweh po ay hahatol. Siya po ang tagahatol. Ang Diyos ng Biblia kung si Yahweh ay hahatol. No? Sa Mateo 25:31-32, ang sabi dito, datatwat pagparito ng anak ng tao. Ang tao po kay Jesus Christ ay anak ng Diyos, anak ng tao, na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagay luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, meron po siyang luklukan ng kaluwalhatian, no? At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukod din niya. Sino pagbubukod-bukod? Si Jesus. Dito ka sa kanan, dito ka sa kaliwa, ikaw mabuti, dito ang masama. Sabi diyan, at sila'y pagbubukod-bukod din niya sa gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. No? Sabi diyan sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Saan tayo harap? Sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sino pong hahatol? Si Jesus. Na ang Diyos lang ang pwede humatol, pero si Jesus po ay hahatol. Makikita po natin ang katangian niya bilang Diyos. Ang Diyos lang ang pwede humatol, pero si Jesus po ay hahatol. No? Ibibigay ba ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iba? 57:1, whatever is in the heavens and the earth declares the glory of Allah, and He is the mighty, the wise. No? Yung kaluwalhatian kay Allah lang, sa langit at sa lupa. Yan. Sa Biblia, Isaiah 42:8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba. Yan, pangalan daw niya, Panginoon. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian hindi ko ibibigay sa iba. Isa sa pangalan ng ni Yahweh ay Panginoon. O ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. So makikita po natin, hindi niya bibigay ang kaluwalhatian niya sa iba. Pero sabi dito sa John 17:5, now, Father, bring me into the glory we shared before the world began. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin namang kaluwalhatian ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So makikita po natin na ibinigay na pala sa Panginoon. Sabi niya, ang kaluwalhatian ang aking tinamo, natamo niya na sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon, na ibigay na sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po pwedeng i-share ito o ibahagi ito sa iba, sabi ng Diyos. Hindi ito pwedeng ibahagi sa hindi Diyos ang kaluwalhatian. Pero ibinigay ito kay Kristo ang kaluwalhatian. Kaya humingi siya ulit ng kaluwalhatian, at ngayon, Ama, luwalhatiin ako sa iyo rin ng kaluwalhatian ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ngayon, sinabi ba ni Kristo na siya ay Diyos? Dito sa Mateo 24:41-46, babasahin po natin. Habang nagkakatipon nga ang mga Pariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong. Sino po ang nagsasalita? Si Jesus po ang nagtanong na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sino daw? Kanino daw anak si Jesus? O siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu? Nung nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilayay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. So tinatanong niya ngayon, sabi nila, anak yan ni David. Pero sabi niya, bakit kung anak ni David yan, bakit tinatawag niyang Panginoon? No? Kaya sabi niya dito, kung gayon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon? Maupo ka sa aking kanan, ay si Jesus Christ pala ay Panginoon, no? Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya kanyang anak? So tinatanong na siya ni Jesus Christ. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya kanyang anak? So hindi siya taong pangkaraniwan.
No? Ang Kristo? Hindi. Sabi ka, ito'y hari, si David ay isang hari, kung may tinatawag itong Panginoon, ang tinatawag nitong Panginoon ay Diyos. At walang sino man nakasagot sa kanya ng isang salita, ni walang sino man nangasbuhat sa araw na iyon na tumanong pa sa kanya na anumang mga tanong. Kayong tatanungin ko ngayon, bakit tinatawag ngayon ni David na Panginoon itong si Kristo? Sabi niya, no? Kung sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Si Jesus Christ lang po ang uupo sa kanyang kanan. Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. So tinatawag siyang Panginoon. Bakit po? Jeremias 33:2. Bukod dito'y dumadating na ikalawa ang salita ng Panginoon kay Jeremias, samantala nakakulong pa siya sa looban ng bantayan na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, nagmagawa niya. Ang Panginoon na umaanyo na niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Yung salita palang Panginoon ay pangalan ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, bakit tinatawag ni David na Panginoon si Kristo? Diba? Ay pangalan pala ng Diyos yun. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sana naiintindihan niyo po. Nag-claim pa si Jesus Christ na siya ay Diyos? Siya po ang nagsasalita doon. Kaya ibig sabihin, kiniklaim mismo ni Jesus na siya ay Diyos. Para naman po sa iglesia ni Kristo ni Manalo, si Kristo ay hindi Diyos ayon sa kanila. Pero bibigyan po natin ng puntos kung kayo po ay iglesia ni Kristo ni Manalo, ay ito po ay sana po ipag-aralan nyo. Hindi po ito paninira, hiniling ko po na pag-aralan nyo po ang salita ng Diyos. Humatagpuan nyo pong hindi tama ay nasa inyo na po. Kung tama po ay sundin nyo po ang salita ng Diyos. Ito po. Ayon kay Tomas, si Jesus ay Diyos. Una, kasi kung ang babasahin ng mga iglesia ay si Kristo ay tao. Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan at anong katotohanan ang sinasaysay ni Kristo? Kasi daw ay tao. Tayo po ay naniniwala na si Kristo po ay nagkatawang tao, kaya po siya ay tao. Makikita niyo po yung word na tao doon. Kaya po kung mababasa niyo po yung word na tao, hindi po mahalaga yon kasi naniniwala na po tayo doon. Ngayon po, hindi po kami naniniwala na siya ay tao lamang, kundi siya ay Diyos. Kayo po ay naniniwala hindi siya Diyos. So ang papatunayan niyo po dapat si Kristo ay hindi Diyos. Papatunayan namin, babasa kami ng talata na si Kristo ay Diyos. Sana po ay may mabasa kayo kahit isa na si Kristo ay hindi Diyos. Pero kami po ay babasa. Una, ayon kay Tomas, si Jesus ay Diyos. Sabi dito, Panginoon ko at Diyos ko. Yan ang binitawan ni Tomas sa 1:20-28. Sabi nga noon, Hoy Tomas, mali ka. Tao lang yan, sabi ng pasugo namin. Nakasulat naman po talaga sa pasugo yan. So, pag-aralan po natin, mismo sa talata, John 1:20-25-29. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at suot ko ang aming daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran niya. Hindi ako sasampalataya. Hindi siya maniniwala. Malibang makita niya yung butas sa daliri, no? Yung butas sa butas ng mga pako doon na isuot sa kanyang kamay, yung daliri niya, no? At sa kanyang tagiliran ng Panginoon Kristo. Verse 26, at pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Na magkagay sinabi niya kay Tomas, idaitin mo rito ang iyong daliri, dahil yun ang kahilingan ni Tomas. At tingnan mo ang aking mga kamay, pinakita niya. Idaitin mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Pagkatapos niya mailagay ang kanyang daliri sa kamay, sa butas ng kamay ng Panginoon Kristo sa tagiliran ng Panginoon. Verse 28, sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, kayo may nagsisisampalataya. Tunay nga ba Panginoon ko at Diyos ko? Ang binanggit ni Tomas, totoo po, mababasa niyo po. Ang sabi ng ibang iglesia ay si Tomas daw ay nagulat. May mababasa po ba kayo dyan? Ay, nagulat si Tomas at sinabi niyang Panginoon ko at Diyos ko. Wala po kayo mababasa na siya'y nagulat. At kung nagkamali man si Tomas ng pagkakasabi, sana itinama siya ng Panginoon Kristo. Sasabihin sa kanya ng Panginoon Kristo, aba Tomas, hindi ako Panginoon at Diyos mo. Iisa lang ang Diyos na ando sa langit. Hindi po.
Sa halip po ay tinanggap ng Panginoon ito. Sinabi sa verse 29, sabi ni Tomas dito, sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. At kinonfirm ito ng Panginoon Kristo sa verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Hindi sinabi Tomas mali. Sabi ni Panginoon Kristo, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Abay, tama parang si Jesus ay Panginoon at Diyos. Dahil nakita ni Tomas. Sabi niya, my Lord and my God, John 20:28. So, para po maintindihan natin, si Kristo po, sabi dito, ito po yung John 1:1 hanggang verse 3 at verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Para maintindihan po natin, sabi sa Biblia sa John 1:1, sa pasimula ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos o kasama ng Diyos yung salita. Ito yung Diyos, kasama niya yung salita. No? Kasama niya yung salita. At yung salitang kasama ng Diyos ay Diyos. Sabi ng Biblia sa John 1:1 hanggang verse 3. At sino yung salita na Diyos, na kasama ng Diyos? Ang sabi sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita at nabuhay sa atin. No? And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Si Jesus Christ pala yung salitang yun. So, kaya nga sabi dito, para maintindihan niyo po, kasi minsan nalilito kayo bakit si Jesus Christ ay pinapawisan, napapagod, kumakain, di tao siya. Basahan po natin para maintindihan niyo. Iba po yung tao at nakatuwang tao. Sa Philippians 2:6 hanggang 11, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, o Diyos, no? Ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pala sila ng Diyos Mababasa niyo po yan, ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito, tinanggal niya po yung kanyang pagka-Diyos. At nag-anyong alipin. Bakit siya mag-aanyong alipin kung di naman siya, kung alipin naman talaga siya, nag-anyo siya, ibig sabihin hindi siya tunay na alipin. At nakitulad sa mga tao. Nakitulad po siya sa mga tao. Kung talagang tao lang siya, hindi po siya makikitulad. So nakalagay po dyan na nakitulad sa mga tao. At palibasi nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, nagbasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Dinakila siya ng Diyos, no? At siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Dahil sa ginawa niya, binigyan siya ng pangalan, pinakamataas na pangalan, lalo sa lahat ng pangalan. Verse 10, upang sa pangalan ni Jesus, doon sa pangalan binigay kay Jesus, ay iluluhod ang lahat ng tuod. Luluhod ka pag nalaman mo yung pangalan ni Jesus. Na nangasa langit, na nangasa ibabaw ng lupa, at na nangasa ilalim ng lupa. At upang ipayag ng lahat ng mga dila ni Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano po yun? Ayon sa hula, sa Isaiah 9:6, si Jesus po ay Diyos. No? Babasahin po natin. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called. Yan yung pangalan binigay sa kanya. Ito po'y hula. No? And his name shall be called Wonderful Counselor. Yan po yung pangalan ni Jesus Christ. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. No? Ang sabi sa kanya, silang isang bata at ang pamamahal ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, no? Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, no? Pangulo ng kapayapaan, no? Prinsipe ng kapayapaan, no? Ibig sabihin, tinatawag to Mighty God and Everlasting Father. Ay kung sabi dyan po, yung batang yan itatawagin, ba't di po natin tawagin siya Mighty God? Kung tunay po ang Biblia. Ayon sa Diyos Ama, si Jesus ay Diyos. Nababasa po natin sa Hebreo yan, no? Una, basahin mo natin yung Colossus 2:9. Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ang sabi diyan, buong kapuspusan ng pagka-Diyos. No? Sapagkat sa Kanya nananahan na kay Kristo ang buong kapuspusan, hindi kapiraso lang, buo. Kaya talagang Diyos si Kristo, buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya lang nahayag siya sa laman. Nagkatawang tao siya. Sa Hebreo 1:6-8, at muli nang dinadala niya ang panganay sa kalupaan, sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nakita niyo, pinasasamba siya sa lahat ng anghel ng Diyos. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawa mga anghel niya, mga hangin at kanyang mga ministro, aningas na apoy. Verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakilanman. Mismo ang Diyos po nagsabi na ang luklukan mo o Diyos ay magpakilanman.
kung nagsabi na ay Diyos, na siya po ay Diyos, aba, itanggapin po natin si Kristo ay Diyos. Baka po tayo managot sa Panginoong Diyos. At para po sana po ay natuto po kayo sa ating pinag-aralan na mula po sa Biblia, ay matutukoy po natin na tunay na Diyos si Jesus Christ. Sapagkat ang mga katangian niya po mula sa Quran ay katangian ng Diyos na Allah. At mula sa Biblia ay katangian ni Yahweh. No, ibig sabihin po ito po ay tunay na Diyos sapagkat hindi po pwedeng i-claim ng isang tao ang mga katangian yan. At binasa rin natin mula sa Biblia na nagpatunay mismo ang Ama. Nang sabi niya, ang trono mo o Diyos ay magpakailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, sana po ay natuto kayo na si Jesus po na ating Panginoon ay tunay na Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat. Dakila ka sa araw na ito, Panginoon. Hinihiling ko po ang lahat ng makakarinig ng iyong dakilang salita. Maging mga Muslim po at maging Iglesia ni Cristo. Alam ko po na lahat po yan ay minamahal mo o Diyos. Hinihiling ko po na ikaw ang magsalita sa kanila. Ipakita mo ang katotohanan sa kanila. Na ikaw po ang tunay na Diyos. At ang iyong salita ay totoo. Maraming salamat, Panginoon. Hinihiling ko po na magising po ang lahat. Maging po mga Kristiyano ay matuto na may pamahagi ang salita ng Diyos. At may pangaral ang tunay na aral ng Diyos na si Kristo ay aming Panginoon at Diyos. Muli binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po, hinihiling ko po na i-like nyo po at i-share at mag-subscribe po kayo para po sa mga susunod pang mga salita ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.